Nagsagawa po ng rally ang Iglesia ni Manalo. Ang motibo para wag ituloy ang pagkaso kay Marcoleta o wag matuloy ang kasong ikinakaso kay Marcoleta. Yun po ang layunin kung bakit nagkaroon po sila ng rally. Ang supresa pa. Alam niyo po, marami kasing hindi nakakaalam kung anong motibo bakit kinakasuhan o kakasuhan si Marcoleta. Ang lumalabas na isyu sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo ay tungkol po sa flood control. Kung titingnan po natin kung bakit kinakasuhan si Marcoleta, ay bunga po nung hindi niya pagdideklara sa tamang sose. Si Marcoleta mismo, hindi siya nagdeklara ng tamang sose. Yun po ang issue kung bakit kakasuhan si Marcoleta. Ang magkakaso sa kanya ang ombudsman. Pero bago po tayo magpatuloy sa ginagawa natin na pagsasalaysay, panawagan ko po sa lahat ng mga Pilipino. Kung meron po kayong kaso o kinakasuhan kayo sa gobyerno, wag pong mga tagapagturo ng sekta ng reliyon ang inyong kukunin para magtanggol sa inyo. Ang dapat pong magtatanggol sa inyo ay mga abogado. Kasi po ang kaso ay sa gobyerno. Huwag po kayong kukuha ng mga tagapagturo ng sekta, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Alam niyo po kaya nakakapanghikayat si Marcoleta. Bunga po kasi ng bukang bibig niya. Pero alam niya yung totoo. Alam niya yung totoo kung bakit siya kakasuhan. Pero ang bukang bibig po ni Marcoleta, imbento ang mga kasong ikinakaso sa kanya. Pero alam niya yung totoo. Ngayon po, dun sa ginagawa ni Marcoleta o dun sa sinasabi ni Marcoleta na imbento, hindi lamang po ang napapakinggan ko o nababasa ko si Roque. Ang pahayag naman ni Roque ay tanim kaso. Si Marcoleta marami siyang nahihikayat dun sa terminong imbento. Lalong sa ngayon, kaya nagsagawa silang rally dahil nahihikayat niya yung mga kasekta niya sa pamamagitan po ni Manalo. Kaya nagsagawa po sila ng rally para ipagtanggol bukang bibig po ni Manalo sa pamamagitan po ni Arnel Tumanan. Si Marcoleta ay inosente. Kung si Marcoleta ay pangkaraniwang tao, pwedeng maging ganon. Pero si Marcoleta po ay abogado, naging congressman. At sa ngayon ay kinikilala pong senador. Kaya wag po nating sabihin na si Marcoleta ay inosente. Katulad po ng paghahayag ni Manalo sa magitan ni Arnel Tumanan.
Mali po yun. Alam ni Marcoleta na siya kakasuhan. At alam din kung anong kasong ikinakaso sa kanya. Kaya hindi po imbento. Hindi po imbento. Mali po yung sinasabi ni Marcoleta na imbento. Ngayon, nagpahayag po si Manalo sa pamagitan ni Sabala, hindi sila tutol sa pagtupad ng batas. Ang tinututulan nila, yung paglabag o yung pagbaluktot. Tutol sila sa pagbaluktot sa mga batas. Yun po ang tinututulan ni Manalo sa pamagitan ni Sabala. Yun po ang hinihahayag nila sa tao, yung pagbaluktot. Sa mga batas, yun ang tinututulan nila. Ang tanong, sino ang hindi nagdeklara ng tamang sose? Si Marcoleta. Paano nalaman na hindi siya nagdeklara ng tamang sose? Siya mismo ang nagsabi. Ang karamihan po kasi, meron po kasing lumilitaw na sa 75 million. Hindi naman po daw galing sa gobyerno ang pondo. Ang tanong ko kayo, ang tinatanong ko po, saan ba naroon si o yung mga nagbigay ng pondo, saan ba naroon? Nasa iglesia o nasa gobyerno? Kung individual man ang pagkuha, dapat pong aminin. O dapat ideklara. Bakit hindi idineklara ni Marcoleta pakiusap ng mga nagbigay ng 75 million? Pakiusap. Bakit kailangan niyang sumunod dun sa mga supporter niya? Dun sa nangyayari? Para hindi sila malantad. Ang problema, si Marcoleta, hindi susunod sa batas. Babaluktutin niya yung batas. Dahil sa pagsunod niya doon sa mga supporter. Sino man yan ang gumagawa ng pagbaluktot ng batas? Si Marcoleta. Dahil ang akala ni Marcoleta, hindi siya papansinin. Teka muna, saan ba nagsalita si Marcoleta? Sa Net 25, ni Manalo. Alam niyo po kaya nagkaroon po ng Eagle Broadcasting si Manalo para sa paghahayag ng katotohanan. Ang Net 25 po ngayon o yung Eagle Broadcasting nagagamit po sa paghahayag ng kasinungalingan. Sino po ang gumawa niyan? Si Marcoleta. Sa programang Saganang Mamamayan. Alam niyo po, sino ba ang nagluklok sa Senado? Si Manalo. Alam niyo po, kung papansinin po ninyo ang nangyayari, bakit naging 8 po ang ipinadala ni Manalo na magkaroon po ng eleksyon? Bakit 8 senador? Para lang po maipasok si Marcoleta. Kasi maraming nagtatanong, bakit si Marcoleta ay miyembro ni Manalo? Bakit siya nakapasok sa politika? Si Manalo mismo kasi sumisira sa kanyang patakaran. Ang patakaran ni Manalo, huwag makialam sa politika. Kasi yung sumisira sa kanyang patakaran, si Manalo. Bakit siya nagpasok ng politiko sa kanyang mga miyembro? Ang akala niya, bibigyan siya ng proteksyon. Ang problema, ang nagbibigay ng proteksyon kay Marcoleta ay si Manalo. Kaya maraming nagtatanong, tinatanong po tayo, papansinin po natin, ang naglagay, marami kasi nagsasabi na sila ay bumoto kay Marcoleta. Tama po yun, wala naman akong tutol eh. Pero dapat sabihin nyo kay Manalo, yung mga sinasabi nyo na kayo'y bumoto kay Marcoleta, huwag sa akin.
Dahil si Manalo, ipinagmamalaki niya sa lahat, pati yung mga miyembro nila, na sila ang nagpapanalo ng mga politiko. Huwag sa akin, sabihin niyo. Saan nabisto si Marcoleta na nagsinungaling siya sa kanyang sose? Sa Net 25. Kanino ang Net 25? Kay Manalo. Sino magdadam ngayon kay Marcoleta? Malaking katanungan. Alam niyo po, dapat maging alimbawa, yung sinasabi ni Manalo sa magitan ni Sabalang tutol sila sa pagbaluktot. Dapat sinabihan nila si Marcoleta. Marcoleta, pinapayagan ka namin magsalita sa Net 25 sa ganang mamamayan. Pero huwag mong ipahuhuli ang sarili mong bibig, ang sarili mong pagkatao. Kasi po kaya naman lumalabas na tama yung sinasabi ni Manalo sa magitan ni Sabado. Ang pagkakaalam nila dun sa flood control, iba po yung flood control, tatandaan po natin. Ang mga kaanib ng iglesia ni Manalo nakatuon dun sa flood control. Yung tungkol po sa corruption. Ang totoong motibo po ni Manalo, hindi po sa flood control, kundi para hindi makasuhan ng plunder si Marcoleta. Dahil number po yan. Inaagapan nila. Kaya po sila ay nananakot sa tinatawag na gobyerno. Ang issue po rito ay tungkol po dun sa pag-amin ni Marcoleta na hindi siya nagdeklara ng tamang sose. Hindi po sa flood control. Yun po ang tamang issue. Sana ang ginawa muna ni Manalo, tinuruan muna niya ang kanyang sarili. Ang problema, baka ang nagtuturo kay Manalo ay si Marcoleta. Yun ang nakikita ko. Ang nakikita ko, tinuturuan ni Marcoleta si Manalo. At si Manalo, tinuturuan niya yung mga tagapagsalita niya, katulad ni na Arnel Tumanan at ni Sabala. Kaya nangingibabaw si Marcoleta sa ngayon, nakikita ko. Kaya dapat po, kasi po nagtataka yung karamihan. Nagtataka yung karamihan. Kasi po si Marcoleta po, miyembro ni Manalo. Para maging alam po ng karamihan. Si Manalo po ang nagluklok kay Marcoleta sa Senado. Ipinilit nilang maipasok si Marcoleta. Kaya naging 8 po ang nadala o dinala nila nung panahon ng eleksyon. Kasi po nung unang attempt ni Marcoleta, alam niyang matatalo siya. Kaya umatras siya. Pero ngayong pangalawa, nailagay nila, kaya lang 8 ang dineclare nila o idinita ni Manalo sa kanyang mga membro para maipasok. Subalit si Marcoleta mismo ang napakinggan sa pamamagitan po ng Net 25. Kasi po ang bukang bibig ng iba, hindi po Net 25, kundi National TV. Dahil umiiwas sila sa iglesia ni Manalo. Dapat po tuwirang sasabihin, ang ginamit ni Marcoleta para mahuli siya sa sarili niyang bibig ay ang Net 25 ni Manalo. Sino nagluklok kay Marcoleta sa Senado? Si Manalo. Sino maglalaglag ngayon kay Marcoleta? Bakit? Pinayagan niyang magsalita . Saan? Sa Net 25. Kaya ngayon ipinagtatanggol siya. Ang problema, yung mga sumasali sa rally, ang pagkakaalam nila, flood control.
corruption sa flood control. Hindi po. Hindi po sa flood control corruption ang issue. Ang issue rito, kung papaano nahuli si Marcoleta sa sarili niyang bibig. Yung hindi niya pagdideklara ng tamang sose. Yun po ang issue kung bakit siya makakasuhan. Masasabi mo bang si Marcoleta ay inosente katulad ng sinasabi ni Arnel Tumanan? Bakit? Abogado? Naging congressman? Alam niyo po yung sinasabi ni Marcoleta na imbento? Mind conditioning po sa mga tao, kala niya, maraming sasama. Pagkatapos ipinopront niya yung flood control corruption, isinisingit niya yung flood control corruption. Hindi po. Dapat po maging matalino po kayo. Ang issue po rito lagi natin tatandaan, yung 75 million na hindi idiniklara ni Marcoleta sa kanyang SALN o SOSEC. Bakit hindi niya idiniklara? Bunga po ng pakiusap niya o pakiusap ng mga supporter. Si Marcoleta susunod sa mga supporter, hindi po sa gobyerno. Dahil sa pagsunod niya sa mga supporter niya, makakasuhan siya. At kakasuhan siya ng gobyerno ng plunder. Eh bakit siya kakasuhan? Hindi siya sumusunod sa batas, sa gobyerno. Sumusunod siya. Yun po ang tinatawag natin pagbaluktot. Sino po ang bumabaluktot ngayon ng mga batas? Eh si Marcoleta. Alam niyo po ako, hindi ko na hinahasahan na tungkol po, kasi po sa nangyayaring pananakot ni Manalo. Alam niyo po ako kasi, alam ko po yung takbo ng politika sa atin. Ang takbo ng politika sa atin, talagang kinakatakutan si Manalo. Kinakatakutan si Manalo ng mga politiko. Kaya, nagpapakitang pwersa si Manalo sa mga politiko para katakutan siya. Pero mas maganda po maglalahad tayo ng mga ebidensya kung bakit siya kinakatakutan. Babasahin ko po sa inyo ang isang pamamaraan ni Manalo. Ito po yung pamamaraan ni Manalo. Para katakutan siya ng mga politiko o yung mga nagpapatakbo sa gobyerno. Kaya po ako, hindi po ako bongbong. Hindi po ako makabibigyan. Wala po akong kinikilangan sa mga politiko. Hindi po ako makasara. Ang tinitingnan ko po rito ay si Manalo. Si Manalo po, ito po siya. Ito po yung tinatawag na gobyerno. Ito po. Gusto ko po umangat ang gobyerno kay Manalo. Dahil si Manalo po, kaya nangingibabaw sa gobyerno, ito po yung patakaran niya. Isang pasubo po, ito po ang sikreto ng Iglesia ni Manalo. Babasahin po natin. Isang pangako sa sambayan ng Pilipino, Pangulong Tudling, para maintindihan po ninyo. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon, ang resulta ng halalan noong Mayo 11, at mabanag na magwawagi siya sa pagkapangulo si Vice Presidente Joseph Estrada, ay nagsadya kay kapatid na Eranio G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din niyaon, ay ipinaabot ng kapatid na Eranio ang pagbati ng mga ministro at kaanib sa Iglesia sa magiging pinuno ng Republika. Subalit, sa kanyang pagbati, ay mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan 2 linggo bago ganapin ang pambasa at
at panlokal na halalan. Paano natin masasabi na si Manalo ito po? Ito po yung tinatawag na gobyerno. Under niya, sa pamagitan po ng ginagawa ni Manalo, nagpapapirma sa gusto niya. Kailangan po susunod dito ang politiko. Kaya under po niya ang politika. Nangingibabaw po si Manalo sa bansang Pilipinas. Kinakatakutan si Manalo, pati ng mga politiko. Ang ikinagugulat ko lang ngayon, pinag-aaralan ko, kung bakit si BBM hindi sumusunod sa gusto ni Manalo. Alam niyo po, pinag-aaralan ko. Gusto nilang kunin kasi ang posisyon ni Marcos sa loob ng 2 taon. Ang gagawin po nilang Vice President ay si Marcoleta. Marami kayong makikita dyan. Gusto nilang agawin. Sa ngayon po, kaya pala napansin ko, kaya pala nagkaroon ng rally dahil 4 na taon na si Bongbong Marcos sa posisyon. 4 na taon na. Hindi makuha. Kaya nanggigigil. Ang totoo, gusto nilang kunin ang gobyerno ni BBM. Kaya po ako, hindi po ako naniniwalang separation of state and religion. Ang ginawa pa ni Manalo, bawat tayan siya ng gobyerno, naglagay siya ng mga tao. Yung paglalagay ng mga tao, isang uri ng pananakop. Ang problema, kung saan yung matindi ang corruption, doon marami ang Iglesia ni Manalo. Balikan po natin yung tungkol kay Marcoleta. Alam niyo po, kapag si Marcoleta po ay makakasuhan, lalabas ang warrant of arrest, malaking insulto po ito kay Manalo. Dahil si Manalo po lumilikha ng mabubuting mamamayan. Kaya pinalalabas nila na si Marcoleta ay inosente. Pinalabas nila na si Marcoleta hindi po lumalabag sa batas. Pero kung papansinin natin, si Marcoleta mismo, sa pamagitan po ng Net 25 ni Manalo, kumbaga ang nangyayari po, sila mismo kasi naglalaban, sa loob ng iglesia ni Manalo, naglalaban-laban. Nadadala sila ni Marcoleta. Kaya panawagan po, kung meron po kayong kaso, kung kinakasuhan po kayo sa gobyerno, ang kunin po ninyo, abogado. Alam mo naman ni Marcoleta yun eh. Dahil si Marcoleta, abogado. Bakit kumukuha siya ng mga tagapagtanggol niya? Sa pamagitan ni Manalo, sa pamagitan ng kanyang mga tagapagsalita. Alam niyo po, dapat bago po kayo gumawa ng rally, kumbinsihin muna ninyo yung mga miyembro ninyo para meron pong epekto yung gagawin yung rally laban sa gobyerno. Ang nangyayari po, kaya ako napapatawa. Pero sagutin muna natin yung sinasabi ng iglesia. Bakit po ang iglesia ni Manalo? Bakit malaking insulto? Alam niyo po, bakit malaking insulto kay Manalo? Kung makakasuhan ng plunder, si Marcoleta. Si Marcoleta po kasi ay nagsinungaling siya sa kanyang sose. Kapag sinungaling, saan miyembro saan miyembro? At sinong nagtatanggol kay Marcoleta? Iglesia ni Manalo. Si Manalo po kasi kaya ayaw niyang magbayad ng tax sa gobyerno. Lumilikha siya ng mabubuting mamamayan. Kasi po kung lumilikha ka ng mabubuting mamamayan, hindi ka kikilalaning kulto.
Alam niyo po, totoo niyan. Sabi ng ibang maraming nagsasabi, kung sa Pilipinas, sa Japan daw po may Yakuza, sa Pilipinas mayroong iglesia ni Manalo. Anong ibig sabihin nun? Babasahin ko po sa inyo, ito pong isang pasugo, para maintindihan po ninyo. Ito po. Ang pag-aalis ng tax exemption sa mga pangreliyong institusyon ay totoong makauubos ng pondo ng pangreliyong sektor at lubhang makakahadlang sa pagsasakatuparan nila ng mga gawain tulad ng pagtuturo ng moralidad, pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa batas, pagsasagawa ng mga pagsamba na nakapagtatanim at ng mga mabubuting gawa, pagtuturo ng pagpapahalaga sa buhay ng mga isinilang na o hindi pa, paglutas ng mga kaguluhan at pagsasagawa ng mga proyektong panglipunan at kawang gawa para sa mga kapuspalad nating kababayan, pagbibigay edukasyon sa tao, pagsasapuso ng mga kagandahang hasal at ng mga gawa ng isang mabuting mamamayan, at iba pang gawain na makalilikha ng mabubuting mamamayan na hinahangad ng Estado. Dapat tinuruan muna si Marcoleta. Marcoleta, huwag mo namang gamitin ng Net 25 huwag mong gamitin ng Net 25 para hindi ka makasuhan ng plunder. Mas magaling pa sa hose. Magaling pa sa hose. Alam niyo po, dapat hindi sila tutol sa pagbaluktot. Dapat tinuturuan nila ang kanilang mga kaanib. O Marcoleta, bilang kaanib ka ng aming sekta, huwag mong baluktutin ng mga batas. Sumunod ka kung ano yung batas. Huwag ka sumunod sa mga supporter mo. Kung susunod ka supporter mo, makakasuhan ka ng plunder. Dapat po nakikiusap. Kaya mo sinasabi ko, dapat si Marcoleta, sa pamagitan ni Manalo, naglabas sila ng mga abogado na nagsalita sa kanilang rally. Naglabas sila ng mga ministro. Meron po ba kayong nakita sa rally nila na magiging abogado ni Marcoleta kung sakaling makakasuhan siya ng plunder? Dapat siya ang pinagsalita sa ginawang rally. Ang pinagsalita po si Arnel Tumanan. Ang isa sa mga pinagsalita nila si Arnel Tumanan. Ginagawa pong inosente. Napapatawa kasi ako. Alam niyo po, pagkatapos sasabihin pa ni Sabal, sa pamagitan ni Manalo, sa pagsasalita ni Manalo sa pamagitan ni Sabala, wag daw baluktutin. Tutol sila sa sino bang gumawa Sino ba ang gumawa para makasuhan ng plunder? At ang gagawa nito ang ombudsman, si Marcoleta. Hindi ba nila kamiyembro? Lumilikha ba ng mabubuting mamamayan? Alam niyo po, yung mabubuting mamamayan sumusunod sa batas ng gobyerno. Hindi nagsusupresa ng rally. Totoong nakakuha sila on the spot na permit. Alam niyo po, ang pagkuha ng permit batay sa aking impormasyon, 5 araw bago ganapin ang rally. Para makapagkaroon ng coordination. Nangyari, nanggulo sila. Pero maganda po yung, para sa akin, ikinasama nila yung kanilang ginagawa. Lalo na yung papagsasalitain nila, yung mga ministro nila. Katulad ni Arnel Tumanan. Kaya po, magharap po kayo ng mga abogado sa media para ipagtanggol si Marcoleta.
Huwag po yung mga ministro ninyo. Lalo po kayong nababaon. Alam niyo po yung nangyayari kasi. Bakit naman dapat, kaya hindi makapagsalita si Manalo kay Marcoleta ng ganyan. Eh si Manalo mismo kasi hindi siya pwedeng magdeklara ng source of income sa pamagitan ng kanyang mga ministro. Si Manalo mismo, hindi siya pwedeng magpadeklara sa kanyang mga ministro ng tamang source of income. Kaya hindi niya maturuan si Marcoleta. Magpaturo po kayo ng Pandoktrina 19. Kay Manalo sa pamagitan ng kanyang mga ministro. Ang lalabas na source of income ni Manalo ay voluntary contribution lamang. Wala ba siyang negosyo? Wala ba siyang kinikitang bayad? Si Manalo mismo sinungaling sa pamagitan ng kanyang mga ministro. Ang ginagawa po ni Marcoleta, tinutularan lang niya si Manalo. At ginagamit ni Marcoleta si Manalo para panakot sa gobyerno. Kaya nagagawa ni Marcoleta magsalita, walang harang. Ang hindi niya alam, ikapapahamak niya. Hindi lamang po siya, pati ang kanyang sekta, mapapahamak sa ginagawa po niya. Ito po ang aking maipaglilingkod sa inyo kung bakit ginagawa niya.